Bawas presyo sa petrolyo at dagdag pasahe sa tradisyonal at modern jeep ang ilan sa panawagan ng mga nagtigil pasada na transport group. Maraming pasahero ang nahirapang sumakay, may mga na-late at meron ding nadagdagan ng gastos sa pamasahe. Saksi si Joseph Moro. Sa hirap sumakay, unahan ng mga pasahero sa tuwing may dumarating na jeep sa bahagi ito ng Pasig City. Ang ibang walang masakyan, naglakad na lamang. Wala po. Mula Pasig, naglakad lang po. Totoo man, Yes. Pasig po, pero nakasakay naman po kahit papano. Kaso nga lang po may nagwewelga. Ayun po dapat yung sasakyan ko. Sobrang nakakaiyak kasi syempre, kanya-kanya naman po kaming naghihirap. Sa libreng sakay na lamang ng City Hall, umasa ang mga apektadong pasahero. Yun nga lamang, pinupuno ito bago lumarga. Late na nga po eh. Ang aga ko pa dito tapos ganito po yung Then ito lang po yung alternate na nila. Sa Parañaque, napilitan na mag-UV Express ang iba kahit mas mahal ang pamasahe. Pahirapan ang pagsakay ngayong araw dahil sa tigil pasada ng mga transport group gaya ng Manibela. Bilang pakikiisa, nakibusina ang ilang motorista. Ilan sa panawagan na mga transport group ay ibaba yung presyo ng produktong petrolyo at ipatupad sana yung binawi o kinansela na dagdag pisong pamasahe para sa mga tradisyonal na jeepney at 2 piso para sa mga modern jeep. Limos na lang, binawi nyo pa. Makihati naman kayo sa responsibilidad sa bigat ng presyo ng mga produktong petrolyo. Paano naman po kaming mga minimum wage earner kung manghihingi sila ng konting dagdag? Paano naman po yung ibang tao na konti lang din po yung pamasahe or sakto lang yung pamasahe nila? Panawagan ng Manibela, silipin din sana ang bentahan ng mga oil company at gamitin ang emergency powers para suspindihin o bawasan ang excise tax sa mga inaangkat na petrolyo. Kailan ito ipatutupad? Pang-apat na linggo na, mahigit 120% ang itinaas kumpara sa mga karatig bansa natin na kung saan ay naglalaro lamang sa 55 pesos hanggang 60 pesos ang presyo nito sa mga kalapit bansa natin. So sa pinag-industry ng langis, Ang ibang transport group sa Cubao naman nagprotesta. Yung sinasabi nilang ayuda ay halos 1.5 days lang na gagamitin ng ating mga driver at mga operator. Kailangan magkaroon ng mahabang solusyon ang gobyerno. Nagbigay suporta sa kanila ang grupo ng commuters. Napaka-band-aid solution nung ayuda. Ang binabayaran na ngayon natin sa VAT at excise tax, 21 pesos per liter sa diesel. Ibig sabihin daily, kung kumokonsume ang tsuper ng 30 liters a day, nasa halos kapantay na ng minimum wage yung binabayaran natin sa VAT at excise tax. Ang isinagawang tigil pasada perwisyo raw ang dulot ayon sa LTFRB. Malaki na ang problema ng transport sector dahil sa taas ng presyo ng krudo. Kung sana po nagbabawas ng biyahe ang ating mga pampublikong sasakyan, no? Tapos dadagdagan pa ng tigil pasada. So it does not help anybody. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa mga bus company para magdagdag ng biyahe. Pinag-aaralan na rin nila ang dalawang klase ng service contracting. Sa unang modelo, makikinabang pareho ang mga pasahero at tsuper dahil hindi na sila ang sasalo sa gastos sa diesel. Tulad sa Quezon City kung saan may mga QCity buses na may tsak na sahod ang mga driver. Ang Pasig LGU naman bumili ng mga electric vehicle para gamitin sa libreng sakay. Ang ikalawang modelo naman na net service contracting ang mas pinapabura ng LTFRB. Dito may babayaran ng mga pasahero pero discounted. Sisigil pa rin yung ating mga driver at operator at a discounted price. Tapos dadagdagan ng ating gobyerno para di naman sila malugi. Hihingi na ang LTFRB ng budget para mapondohan ang service contracting pati na ang dagdag na pondo para sa fuel subsidy. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.